Ako si Norman C. Calalo. I am a dancer. I am a teacher. I am a choreographer. Paano ko nga ba nakinahiligan ang pagsasayaw? Bata pa lang ako, na-expose na ako sa ganitong mga gawain or sa pagsasayaw. Ang pinakakauna-unahan kong mentor that time ay ang ating kong panganay. Lagi niya kaming isinasabak sa mga competition sa barangay, katulad ng fiesta, maging sa mga tapusan. At binuo niya ang dance troupe naming magpipinsan na tinatawag na The Missing Angels. Hanggang sa naging passion ko na yung pagsasayaw. Until such na pumasok ako sa elementary years at gayon din sa aking secondary years. Sa aking secondary years, when I was in second year level, there is a need to look for dancers na isasabak sa competition. At ang isa sa mga naghahanap noon ay si Ma'am Marie Joy Vilela. Siya yung assistant advisor ng dance troupe sa Lipa City National High School kung saan ako pumasok ng high school. At ang kanyang katuwang doon ay si Ma'am Adelia Tumambin. Sila yung naging inspirasyon ko, kaya mas pinabuti ko yung sarili ko sa pagsasayaw. That time, I have with me my classmate na si Michelle Laico. At siya ang lagi kong kapartner tuwing kami magkakaroon ng dance presentation sa school. Naalala ko nung high school ako, ang pinakakauna-unahan kong sinayaw na competition that time ay ang Hota Gumakenya. At isa sa mga fulfilling na pakiramdam is yung manalo kayo sa dance contest na ay nire-represent ninyo ang school kung saan kayo nag-aaral. At yan nga ang nangyari sa aming time, kung saan kami ay nag-represent ng Lipa City National High School at nakaabot ito sa regional level hanggang sa dumako kami sa Gumaca, Quezon, kung saan nag-originate ang Hota Gumakenya na aming ipinanalo sa division level. Nung pumasok ako ng kolehiyo sa kolehiyo ng Lungsod ng Lipa na dating kilala bilang Lipa City Public College, ang kinuha kong kurso ay Bachelor of Secondary Education. During orientation, so winelcome kami ng isang presentation na sinayaw ng Hakdaw Dance Troupe. Namangha ako sa kanilang movements, namangha ako sa kanilang dance troupe. So, sabi ko sa sarili ko, someday, I want to be like them. And then, until such time na pinapili kami kung ano ang major subject na kukunin, dahil nga isa sa mga passion ko ay dancing, so pinili ko na magkaroon ng MAPE as my major subject. Doon ko nakilala si Ma'am Marie Joy Torres na isa sa mga humubog sa akin bilang isa sa mga, kung nasaan ako ngayon, utang ko yun kay Ma'am Marie Joy Torres sapagkat siya ang nagbigay sa akin ng inspirasyon na ipagpatuloy at palawakin ang aking kaalaman pagdating sa physical education. Katulad ni Ma'am Marie Joy Torres,
isa din si Sir Armando Mendoza na humubog ng aking pagkatao pagdating sa physical education. Siya that time ang head ng Physical Education Department at isa siya sa mga naniwala sa aking kakayahan. Hanggang sa nakarating ako ng aking 3 taon sa kolehiyo, doon ko nakilala ang isa sa pinakamagaling na aking professor pagdating sa folk dancing. Siya ay si Sir Rogelio Kitain. Siya ay naging estudyante ni Francisca Reyes Aquino at hangang-hang ako sa kanya na dahil na kahit siya ay nasa age 17 at that time, siya ay patuloy pa rin sa pagsasayaw. At ang kanyang knowledge pagdating sa folk dancing ay napakalawak. Kaya isa rin siya sa mga humubog sa akin pagdating sa folk dancing. Nung matapos ko yung aking kurso sa kolehiyo, pinagpatuloy ko ang aking passion for teaching. At luckily, na-in ako sa public school na ngayon ay tinatawag na Ilusban Marawi Integrated National High School. So that time, ang naging mentor ko nung pagpasok ko doon ay si Ma'am Gina Altamirano. Hindi siya major ng MAPE, major siya ng mathematics, pero nagtuturo siya ng MAPE. So, ang nangyari, ako yung kauna-unahang MAPE major na napapasok sa Ilusban Marawi National High School. Kaya siya yung nag-guide sa akin that time. So, there's a need for presentation at nag-ahanap kami ni Ma'am Gina Altamirano ng mga estudyante na magre-represent ng school. Una-una naming naging dancers ay ang kalimitan ay nasa Section A. So, selected lamang siya at sila ay nag-present ng Tiklos, yun ang kanaunahan kong naiturong folk dance during that time sa Ilusban Marawi National High School as part of their presentation in Division Science Fair. So, hindi doon nagtatapos yung presentation na ginawa ng mga bata until such na inimbitahan muli ang Ilusban Marawi National High School na mag-present sa DepEd Night na ginaganap sa Plaza Independencia sa lungsod ng Lipa. Mas minabuti ko noon na ituro ang sayaw sa bangko kung saan ito ay nilahukan ng mga piling mga mag-aaral katulad ni na Rachel Calao at Desir Gonzales na siyang nilagay ko sa pinakataas ng bangko. Kasama nila si Mary Ann Babaran, Christian Bata, Janeline Linatok, Marlouis Pueblo, Chodivic Mitra, Joseph Ledesma, Angeline Ubungin at Mariel Manucom. Itong sayaw na ito ang nagbigay karangalan sa Ilusban Marawi National High School at ito ay na-feature sa WOW Batangas. Hindi namin inaakala na ito ay tatanggapin ng mga tao sa Plaza Independencia kung saan isa ito sa mga pinakilalang mahusay na sayaw sa gabi ng DepEd. Dahil sa kasikatang iyon at karangalan na binigay ng mga mag-aaral ng Ilusban Marawi National High School, nagkaroon ako ng passion sa aking sarili na bumuo ng isang official dance troupe ng Ilusban Marawi National High School kung saan mas mapapabuti ko pa at may bibigay yung aking talento sa pagsasayaw sa mga bata at nang hindi kami basta-basta na lamang kuha kung saan-saan section. So, nagbuo ako ng isang dance troupe na kikilalanin na official dance troupe ng Ilusban Marawi National High School. Binuo ko yung dance troupe na tinatawag na INSAIMA or in for in-depth, sa for sayaw, I for Inusluban, ma for Marawi or Indak Sayaw, Inusluban Marawi or INSAIMA. Hindi lamang doon nakasalalay yung pangalan ng INSAIMA, kundi pinili ko na ito yung maging pangalan ng dance troupe ng Ilusban Marawi National High School sapagkat gusto ko na hindi lamang sila sa extracurricular gumaling kundi pa rin sa academics. Huwag sana nilang kalimutan na habang sila nasa extracurricular, kailangan pa rin nila pagbutihin ng kanilang academics. Kaya nga hindi, kung iisipin nyo mabuti, ang INSAIMA ay katunog ng mga subjects na English, Science, Math, or ENSAIMA. Para maisip nila na aside from representing themselves sa extracurricular, so meron din silang passion for studying sa academics. At yan nga ang naging official na dance troupe ng INSAIMA. So maraming mga naging achievements ang INSAIMA.
at ito ay kalimitan ay ginagamit sa iba't ibang mga department. Katulad halimbawa ng Science Department, isa ito sa mga ipinagmamalaki kong naging achievement ng Ensaima Dance Troupe, kung saan ako bilang choreographer, bilang trainer at advisor ay ipinagmamalaki ko na ang Ensaima dancers ay nag-represent ng buong lipa sa robotic dance competition na ginanap sa Tagaytay City, Cavite. At kami ang nanalo noon sa regional level. Pero dahil nga sa mahal registration fee that time na 1,500, hindi namin nagawa ng paraan na i-pursue ang national level at nalaman na lamang namin na yung natalo namin sa regional level na second ay sila yung nag-champion sa national level. Laking panghihinayang namin, pero gayon pa man, may napatunayan ang Ensaima sa ganito mga competition, kaya mas maganda na yung na-experience namin na competition. So nag-uwi pa rin kami ng karangalan. Isa din sa mga humihingi ng tulong that time sa Ensaima Dance Troupe ay ang Math Department, kung saan nag-present ang Ensaima dancers ng Zoom Math. Ito ay Zumba at Mathematics, kung saan nilahakan ito ng mga dancers ng Ensaima, gayon din ang 5 teachers ng Mathematics sa aming department. And then, since ito yung kauna-unahang Zoom Math competition na ginanap sa lungsod ng Lipa, we are very proud to announce na ang aming Ensaima Dance Troupe ang kauna-unahan ding winner ng Zoom Math competition na ito. At ito isa sa mga nagbigay karangalan sa Pinisluban Marawi National High School. Pagdating naman sa Filipino subject or Filipino department, ang isa din sa mga kinukuha nila na mag-represent ng school ay ang Ensaima Dance Troupe, kung saan sumayaw kami ng interpretative dance. Kanunahan ng sinayaw ay ang nais ko, sinundan ito ng bulag, pipi at bingi, kung saan in-interpret namin ang husay kung ano bang nilalaman or idea ng mga sayaw na yun. So, doon sa nais ko, pinapakita doon na ang bata ay nais niya ng mga material things in life. Pero hindi niya na-realize na mas mahalaga pala yung kanyang ina kumpara sa mga bagay na makamundo. Gayun din, ang isa sa mga naging interpretation namin doon sa bulag, pipi at bingi ay kawalan ng hustisya sa mga mahihirap. Sapagkat ipinapakita dito sa ating Pilipinas na kapag ikaw ay mahirap, ang hustisya sa iyo ay bulag, pipi, at saka bingi. Sinundan pa ito ng isa pang competition ng interpretive sa Filipino na pinamagat ang Saranggola ni Pepe at Mamang Sorbitero, kung saan pinapakita namin dito sa Saranggola ni Pepe na kung anong pamamalakad mayroon si Pangulong Ferdinand Marcos during that time. So, lahat ng iyon, ng competition na iyon, kami ay nagkamit ng ikalawang karangalan. Dahil sa mga achievements na nakakamit ng Ensaima mula sa iba't ibang mga departamento, sila ay inimbitahan ng iba't ibang mga schools na lumahok sa kanilang mga pampaaralang competition. Isa na rito ay ang First Asia Institute of Technologies and Humanities or ang tinatawag na FATE sa Tanawan, Batangas, kung saan sa kauna-unahan nitong FATE Astra Battle na hip-hop dance competition ay nakamit ng Ensaima ang kauna-unahan nitong kampyonato. Malaking karangalan ito sa Pinisluban Marawi National High School, lalo na ito yung kauna-unahang competition na ginanap sa First Asia Institute of Technologies and Humanities. Sinundan naman ito ng isa pang imbitasyon na nagmula sa Lipa City Colleges. Ito ay ang Sindakan, kung saan ipinapakita dito ang iba't ibang mga talento ng mga mag-aaral sa pagsasayaw at sa pagkanta. At dahil nga, Ensaima ay ang isa sa mga inimbitahan, minabuti namin na mag-ensayo ng mabuti dito para sa Lipa City Colleges na Sindakan, at dahil sa kauna-unahan nitong Sindakan, kami rin ang nagkamit ng unang kampyonato ng Sindakan. Sinundan pa ito ng De La Lipa sa kanilang Foundation Day hip-hop competition, kung saan nakamit ng Ensaima ang ikalawang karangalan.
Sinundan pa ito ng AMA High School Idols na ginanap sa Batangas City at representative ng lungsod ng Lipa kung saan nakamit ng Ensaima ang second runner-up. Ang mga naging judge nito ay sina MJ at MM na kumanta ng Hypa at gayon din si Sex Bomb Sunshine. Hindi lamang mga schools ang nagbigay ng invitation para sumali ang Ensaima sa iba't ibang mga competition. Gayon din ang iba't ibang mga brands katulad halimbawa ng Juicy Cologne na ginanap sa Robinson's Place Lipa kung saan nakamit ng Ensaima ang third place. Gayon din naman ang Talk and Text kung saan nakamit ng Ensaima ang kampyonato at nag-uwi ng halagang 25,000 pesos lang. Hindi lamang sa ganitong mga brands inimbitahan ang Ensaima Dance Troupe or ang official dance troupe ng Nisluban Marawi National High School kundi sa mga palabas sa plaza sa lungsod ng Lipa. Nariyan ang Dance Jam kung saan ang Ensaima dancers ay nagkamit ng ikalawang karangalan sa dalawang magkasunod na taon nitong pagsali sa Dance Jam. At ang isa sa mga hindi ko makakalimutan na achievement ng Ensaima ay ang pagsasali ko sa mga miyembro ng LGBTQ or ang mga kabilang sa ikatlong lahi, ika nga nila. Dahil mayroong isang imbitasyon mula sa De La Salle sa Dasmariñas, Cavite na tinatawag na Jump to Your Heart at ay sponsored ng Philippine Heart Society. Dahil ito ay isang competition na ginagamitan ng jumping rope bilang isa sa mga materyales sa pagsasayaw, mas pinili ko na gamitin or isabak sa competition ang mga miyembro ng LGBTQ at hindi nga ako nagkamali at hindi nila ako binigo dahil sa kanang unahang competition na ginawa ng Philippine Heart Society sa Dasmariñas, Cavite ay nakamit ng Ensaima Dance Troupe ang kampyonato at isa ito sa malaking karangalan na ibinigay ng mga dancers ko na miyembro ng LGBTQ sa lungsod na iba. Subalit dumating ako sa punto ng buhay ko na kailangan kong lisanin ang Nisluban Marawi National High School due to personal reasons. Dahil na rin, hindi dahil sa hindi ako masaya, kundi dahil kailangan kong asikasuhin mabuti ang aking pamilya. So, kailangan kong lumipat mula sa Lipa hanggang sa Cuenca. At kung saan ako ay naging teacher ng Cuenca Senior High. Akala ko, hindi ko na may pagpapatuloy yung aking passion sa pagsasayaw, pero dumating yung time na nagkaroon ng competition ng interpretative dance sa Cuenca Senior High. So, yung passion ko ng pagsasayaw ay naroon pa rin, kaya tinipon ko ang aking advising class na ABM at nagkaroon kami ng ensayo at competition and luckily kami ay nakakamit ng ikalawang pwesto sa interpretative dance na Sino ang Baliw. Hindi lamang dyan nagtatapos ang aking passion sa pagsasayaw sapagkat noong malaman nila na ako ay nagko-choreo at sumasayaw sa Cuenca, so meron mga kabataan na nagpapaturo sa aking sayaw. So nariyan si Andrea Alejandre at si Christian La Rosa. Sila ay graduate ng Fermin La Rosa National High School at yung itinuro ko sa kanila na contemporary dance na Flashlight ay ginamit nila noon bilang presentation ng Fermin La Rosa National High School sa Cuenca Foundation Day. At bukod doon, pinagpatuloy nila ang presentation hindi lamang sa Foundation Day kundi maging sa Cuenca Got Talent. At luckily, nakamit nila ang ikatlong karangalan. Dumating ako sa punto na kailangan ko mag-resign sa pagtuturo dahil merong opportunity abroad. Matapos ang malaking dagok ng hindi ko pag-alis o pagtuloy sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ay mas pinabuti ko na bumalik sa pagtuturo. Sa panahon ito, hindi na ako sa high school na papunta, kundi sa elementary school. Ito ay ang school ng Lumampaw, kung saan ito ay isang remote area along Lake Shore at kitang-kita ang Bulkang Taan. Malayo sa kabihasnan, malayo sa kabayanan. Ang mga bata dito ay uhaw sa pagtuturo, uhaw sa kaalaman, at alam ko na kailangan nila ng isang katulad ko upang turuan sila.
dahil nga I have the passion in dancing, so isinabak ko sila sa isang presentation na nagbigay karangalan sa Lumampaw Elementary School sa Cuenca Foundation Day. Ito ay ang Sayaw sa Bangko, kung saan pinilian, hinangaan ang mga bata mula sa remote area ng Lumampaw Elementary School, at ito ay nagbigay ng karangalan sa kanila. Habang tinuturuan ko ang mga bata, na-realize ko na dito ako nagsimula. Dito ako tinawag ng aking passion. Kung matatandaan kung sinabi kanina, ang kauna-unahan kong naging pamosong sayaw sa Ilusuban Marawi Integrated National High School ay ang Sayaw sa Bangko, kung saan ito ang nagpasikat sa dancers ko sa Ilusuban Marawi National High School at sa akin din bilang choreographer sa buong Lipa. Nung ginawa ko ito sa Cuenca, sa municipality ng Cuenca, ay isa din ito sa nagbigay karangalan sa mga bata at higit lahat sa akin. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, ibinabalik ako kung saan talaga ako nagsimula. Ipinapaalala sa akin na hindi ko dapat kalimutan ang pagsasayaw, at ang pagsasayaw ay kaakibat na ng aking buhay. Gayun din, pagkatapos ng sayaw sa bangko, ay kailangan namin magkaroon ng training. At isa sa mga training na napili ko ay ang dance sports, kung saan isa din ito sa nagbigay karangalan sa Lumampaw Elementary School na kahit na alam natin na sila ay nasa remote area, ay hindi sila pahuhuli, at ang aking dalawang dancer ay ang tinanghal na dance sport champion, kung saan sila ay napili rin bilang best in cha-cha-cha, best in salsa, at best in jive. Alam ko sa sarili ko na kaakibat ko na ang pagsasayaw, at ito ay aking passion, at ang pagsasayaw ay ang aking buhay. So hanggat ako ay nabubuhay, ako ay sasayaw, hanggang sa wala nang maabot ng tanaw ang aking balintataw.